Isang magandang araw po, Kuya Bari. Ako nga pala si Cecilia. 50 anyos at nakatira po dito sa Cotabato. 4 kaming magkakapatid at pangalawa po ako. 2 babae at 2 lalaki. Ngayong araw, Kuya Bari, ay may ikukwento akong karanasan. Sana ay ma-share niyo po ito sa inyong channel. Nangyari po ito taong 1990, noong dalagita pa lang po ako at nasa 18 pa ako ng mga panahong ito. Ang lahat ng nangyari ay naganap noon sa lumang palengke sa baryo ng Cotabato. Masasabi kong iyon na yata ang pangyayaring hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Ganito po kasi ang nangyari noon, Kuya Bari. Birthday ng papa ko noon ng araw na iyon at abala kami noon sa paglilinis sa loob at labas ng bahay. Gusto lang naming maging memorable ang birthday ni papa dahil ika-50 anyos niya ng araw na iyon. Medyo may kaya rin naman kami sa buhay, Kuya Bari. Sa awa ng Diyos, nabibili naman namin ang gusto naming bilhin, ngunit hindi naman kami gastador o magastos. Marunong kasi ang aking ina na mag-budget ng pera. Kasi raw hindi biro ang magtrabaho para lang magkapera. Isang guro ang mama ko rito sa Cotabato at ang ama ko naman ang nagpapatakbo ng negosyo namin. Balik tayo sa kwento ng araw na ito, Kuya Bari. Kami ng kuya ko ang naatasang bumili ng isda, karne at iba pa. Tapos iyong iba kong kapatid ay naiwan naman sa bahay upang maglinis at mag-ayos. Maglagay ng mga kortina at iba pang gawain. Nagmotor lang kami ng kuya ko para mapadali ang biyahe namin. Sanay naman kami bumiyahe ng malayo. Sa totoo lang, Kuya Bari, malayo ang bahay namin sa palengke ng baryo. Sinadya kasi ng mga magulang kong bilhin ang lupang malayo sa sentro kasi gusto nila ng tahimik at payapa, yung bang malayo sa ingay ng mga sasakyan. Medyo malaki naman ang palengke sa baryo namin. Halos kasing laki ito ng basketball court, ngunit hindi pa naman gaano kaganda kasi nga kulang pa sa budget. Bali, gawa pa lang po ito sa kahoy at may mga lamesa namang nakahilera kung saan doon nakalatag ang mga paninda nila. Hindi lang ito ang unang beses na bibili kami sa palengke, kung hindi maraming beses na po. Ngunit itong kuya ko ay unang beses pa lang niyang magawi roon. Itong kuya ko kasi, Kuya Bari, siya palagi ang kasama ng aking ama sa negosyo, kaya minsanan lang ito makagala. So ito na po, pagkarating namin sa palengke ay bumaba agad kami ng motor. Kinuha ko yung listahan ni mama ng mga bibilhin. Una naming pinuntahan ay ang karnihan ng baboy. Namili kami ni kuya ng mas murang karni, ngunit halos lahat ay pantay-pantay naman ang presyo. Habang abal ako noon sa pamimili, Kuya Bari, bigla akong kinalabit ng kuya ko at itinuro nito ang isang tindahan ng karning baboy at manok, tapos may isda rin. Tiningnan ko ang presyo ng karne nila at medyo mababa ito, kaya hindi na ako nagdalawang isip pa noon. Nilapitan namin ito, Kuya Bari, at kaagad naman kaming tinanong ng ali kung ilang kilo raw ng karne ang bibilhin namin. Kumuha po ako ng karning baboy at manok, pati mga lamang loob, at sinamahan ko na rin ng 2 kilo ng isda. Saktong-sakto at presko pa naman ang karne at isda nila. Kakasabi pa ng tindera, bagong-bago pa raw at kakakatay lang po ng mga ito. Malaki ang ngiti ng ali matapos naming mabayaran ang mga karning binili namin. Halos dagsaan din ang mga tao sa paninda niya dahil mura lang ito at presko pa. Yung ibang mga tinderang naroroon ay medyo nainis doon sa binilhan namin dahil nga walang gaanong bumibili sa kanila. Sunod naming pinuntahan ang tindahan ng mga panakot at iba pang mga pampalasa.
Si kuya ang tagabitbit ng mga pinamili namin noon dahil lalaki naman siya. Habang abala ako sa pagkuha ng mga panakot ay may narinig akong nag-uusap sa tabi ko. Mga customer din sila katulad namin at ang pinag-uusapan nila ay iyong tindera sa kabila na nag-iisa. Bali na iba ang pwesto niya. Ayon sa babaeng mataba, naghihinala raw sila sa mag-ina dahil ilang araw pa lang itong nagsisimulang magtinda sa palengke, ngunit ang bilis daw maubos ang paninda nitong karni at isda. Sagot naman ng isa, normal lang naman daw na maubos agad dahil mura ito at preskong-presko pa. Napailing na lang ako noon, Kuya Bari, dahil sa maliit na dahilan, hinuhusgahan kaagad nila yung tao. Matapos kong bilhin ang lahat ng kinakailangan ko noon, Kuya Bari, naglakad na kami ni Kuya pabalik doon sa motorsiklo kung saan namin iyon iniwan. Habang naglalakad kami, may biglang lumapit sa amin ni Kuya. Isang matandang lalaki at bigla nitong sinabi na may aswang daw rito sa palengke sa baryo. Noong tignan ko naman ang mga taong nakapaligid sa amin, ang sabi nila, wag ko na lang daw paniwalaan ang matanda dahil may sakit daw ito sa utak. Saka palaboy-laboy lang daw ito sa palengking iyon dahil wala itong pamilya. Pilit pa nga nitong kinukuha ang mga pinamili kong karne dahil sabi niya, Kuya Bari, hindi raw kami dapat bumili roon sa aling may kasamang batang babae dahil delikado raw sila. Dagdag pa niya, mga aswang daw ang mga tindera sa palengking iyon. Naisip ko noon, Kuya Bari, na nababaliw na nga at ang matandang iyon. Halos kada linggo naman akong pumupunta roon sa palengke para mamili, ay iyong mga tindera ding iyon ang pinagbibilhan ko. Ngunit aaminin ko po, yung binilhan namin noon ng karne at isda ay bago pa lang siya sa paningin ko. Kasi wala pa ito nung huli kong punta sa palengke. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Natakot ako roon sa matanda dahil sa mga pinagsasabi niya. Pero kaagad din akong hinila ng aking kuya at sinabi niyang wag ko na lang daw pansinin at baliw nga iyon. Ang ginawa ko, Kuya Bari, iniwan namin ito at umuwi na lang kami sa bahay. Habang papauwi po kami at nakaangkas ako sa likuran ng kuya ko, ay bigla ko siyang tinanong kung ano ba yung aswang na palaging sinasabi ng matandang iyon. Sabi naman niya, hindi raw niya alam kung ano iyon, ngunit may isang beses daw na narinig siya kay Papa at Lolo na nag-uusap tungkol sa mga aswang. Dagdag pa niya, wag ko na lang daw iisipin pa ang tungkol doon kasi ayaw niyang masira ang kaarawan ni Papa. Hanggang sa makarating at makauwi nga kami sa bahay ay hindi na namin iyon pinag-usapan pa, Kuya Bari. Kaagad kong inilagay ang mga pinamili ko sa mahabang lamesa sa likod ng bahay. Nandoon kasi ang kusina namin at hindi rin doon mainit dahil may mga puno namang nakatabon sa init ng araw. Kaming dalawa noon ng aking ina ang nagmarinate ng mga karne. Hiniwalay namin iyong manok saka iyong baboy. Inilagay namin ito sa loob ng Tupperware at binudburan ng mga toyo, suka at asin. Tapos itinabi namin ito sa gilid. Kami naman ng aking ina ang naglinis ng isda. Malalaki ang mga binili ko para suwak na suwak sa buong pamilya. Ako iyong tagahugas at ang mama ko naman ang tagalinis ng isda. Abala ako sa paghuhugas noon nang bigla akong tanungin ng aking ina kung saan ko raw binili iyong isdang daladala ko.
Napatigil ako noon sa ginagawa ko, Kuya Bari, at lumapit ako kay Mama. Sabi ko, doon sa bagong tindera, doon sa palengke sa baryo. Naguguluhan ako nung mga oras na iyon kung bakit tinanong pa ni Mama presko naman yung isdang binili namin. Tapos noon nabigla na lang po ako nang sabihin ni Mama na wala raw hasang iyong isda. Nanlaki ang mga mata ko noon, Kuya Bari, dahil hindi pumasok sa utak ko na tingnan iyong isda bago bilhin. Kung kaya't sinilip ko. Nang tiningnan ko ito, Kuya Bari, wala ngang hasang. Nagtataka ako at nalilito kung papaano at bakit walang hasang iyong isdang nabili ko. Sa pagkakaalam ko po, lahat ng isda ay may hasang. Tapos po nun, dali-daling tumayo ang aking ina. Kinuha ang asin at pagkatapos ay ibinudbud niya ito sa isda. Maya-maya pa noon, Kuya Bari, napasigaw kami ng aking ina dahil iyong isda ay gumalaw at unti-unting nag-iba ang anyo nito. Labis kaming nasindak nang makita naming hindi pala iyon isda, kung hindi isang piraso ng nabubulok na laman at nangangamoy na ito. Nagsilabasan naman ang mga kapatid ko, pati si Papa at Lolo, pati rin si Lola nang marinig nila kaming sumigaw. At iyon na nga, nakita nila ang natuklasan namin. Pati iyong Tupperware ng manok at baboy ay nagulat din kami dahil halos hindi na ito maintindihan ang itsura. Nalaki ang aking mga mata nang may makita kaming mga uod na kumikibot-kibot pa. Mayroon ding putol na buto at buhok ng tao kaming nakita doon. Kaagad naman itong itinapon ni Lolo at sinabing mabuti na lang daw at walang masamang nangyari sa amin. Pati nga yung aso namin hindi magawang lapitan ang mga nabubulok na karni na akala naming presko at bago pa. Doon ko lang nalaman ang tungkol sa mga aswang, Kuya Bari, nang magkwento ang lolo ko tungkol sa kakayahan nila at kung ano ang kaya nilang gawin. Ayon kay Lolo, magaling daw magsambulag ang mga aswang, lalo na kung may alam ito sa kaliwaan o itim na kapangyarihan. Kaya raw nitong ipakita o bulagin ang mga tao na presko ang mga pagkain o tinda nila. Ang tanging makikita lang daw ng totoong anyo nito ay ang mga albularyo. Marami raw pambulag ang aswang na hindi nakikita ng isang normal na tao. Pati raw si Lolo noon, Kuya Bari, noong binata pa raw siya ay muntikan na rin daw siyang mabiktima ng aswang. May isang lalaki raw noon na nag-alok sa kanya ng dinuguan. Ngunit mabuti na lang daw may tumulong sa kanya. Sa pamamagitan daw ng asin ay nalaman niyang hindi dinuguan ang ibinigay sa kanya, kung hindi dugo ito ng may kasamang nabubulok na atay at bituka. Marami pang ikinuwento ang aking lolo sa amin na hindi ko nakayanang pakinggan. Nagsuka ako noon at noong mga oras ding iyon ay sinabi ko sa kanila yung tungkol sa matandang lalaki na bukang bibig nito ang tungkol sa mga aswang. Doon ko palang napagtanto na totoo pala ang sinasabi niya at hindi ito nasisiraan ng bait. Noong araw ding iyon, sinamahan kami ng aking ama sa palengke para puntahan iyong tindahan na nabilhan namin. Ngunit wala na sila doon. Saka napag-alaman din namin nung araw na iyon, namatay daw iyong matandang lalaki. Ayon sa nagkwento, inatake raw ito ng isang malaking aso doon sa palengke habang nasa daan daw ito. Ayon din sa mga napagtanungan namin, matapos daw maubos ang mga paninda nitong mag-ina ay nagmamadali daw itong umalis.
Bumili na lang kami ng mga panibagong karne doon po sa suki ng aking ama at ipinagpatuloy ang paghahanda para sa kanyang kaarawan. Ang karanasang iyon, Kuya Bari, ay nagsilbing aral sa akin. Sa aming lahat na hindi dapat basta-bastang bumili ng mga panindang mura. Saka mula noon, palagi na akong may dalang asin sa bulsa para kung may bilhin man ako, palihim ko itong nilalagyan ng asin. Mabuti na iyong makakasiguro ka, Kuya Bari, dahil natatakot na akong muling mangyari ang karanasan kong iyon doon sa palengke sa baryo ng Cotabato. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami at sana po'y mapili niyo pong basahin ito sa inyong channel. More blessings po sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang, Cecilia. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.